Marami tayong mga ginagawa sa ating buhay, maging sa ating pamilya, maging sa ating trabaho, sa ating karir, at sa lahat pa ng bagay na kuminsan ay sinasabi natin ito, just plain tired o pagod lang. So kaya, may kasaysayan po dito, may mga binanggit po dito sa unang mga hari, 19:1, si Elijah. Ang sabi po rito, sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Mga kapatid, isang mahusay na warrior si Elias. At dahil doon, ang lahat ng mga huwad o yung bulaang propeta ni Baal ay kanyang pinagpapatay ayon dito sa sinabi sa mga hari. Ano ang nagpapataka sa atin minsan? Para mga bagay na sinasabi natin, pagod lang. Gusto natin makawala na ito sa pagod. Kaya tayo tumatakas. So, katatapos lang ni Elijah sa isang matagumpay na revival, ang mga huwad na propeta ni Baal ay natalo at ang mga tao ng Israel ay nagpahayag ng kanilang katapatan sa tunay na Diyos. Isipin niyo mga kapatid, sinagot ng Diyos si Elijah sa isang malagim na tagtuyot doon sa kanyang lugar. Nanalangin niya si Elias at nang dahil doon ay umulan at yung tagtuyot ay nawakasan. Ito po ay mga binanggit sa unang mga hari 18. Subalit sa halip na magpahinga na may pagtitiwala sa Panginoon, siya ay nagpapatupad ng lahat ng kabutihan ito. Si Elijah ay tumakas. Bakit? Sa hirap na po siguro kaya si Elijah ay tumakas. Nagtanong ay bakit? Minsan, sa sobrang pagod lang. Yan. Gusto natin magpahinga. Sobrang pagod, kaya gusto natin medyo mag-rest muna. Para manatili tayo sa kinalalagyan ng ating mga buhay. So, sa mga sandali ng matagumpay, maaaring natatakpan ng mga bagay na takot o kung minsan ay madaling tumakas, sabihin lang natin, marahil ikaw ay nalulula o na-overwhelm ka na sa kawalan o nawalan ng katiyakan sa buhay. O ang iyong pakiramdam ay hindi na makayanan ang isa pang araw na pahirap ng mga relasyon. Kung minsan, hindi po ba, nakaka-stress po talaga pagka sobra ka na doon sa trabaho. Kung minsan nga po, hindi lang doon sa mga tinatawag natin na panlabas, out of concern doon sa church. Sabi natin, yung kanya-kanya natin mga profession ay nakakapagod. Pero minsan, at may nakikita rin po ako sa mga taong simbahan, nai-stress din po sila. Bakit kaya? Kailangan din kaya natin ng takasan na ito o sinasabi lang natin na pagod lang? O baka pagod ka lang at iniisip mo na ang pagiging sa ibang lugar o kaya physically o spiritually para bang hindi ka komportable ay nagsasaayos sa mga bagay. Ngunit kapag tinatakbuhan natin ang ating mga hamon at ang mga challenges, madalas nating nakakaligtaan ang mga aral. So, yung may mga challenges tulad ni Elias ay mayroong mga aral itong napupulot. Madalas nating nakakaligtaan ang aral na nais ng Diyos na matutunan natin tungkol sa ating mga sarili at sa kanyang pangangalaga. So, yun po ang pinakamasarap, yung pangangalaga ng Diyos para tayo ay manatili sa Kanya. Ang Diyos ay sasalubong sa atin sa pamamagitan
ng kanyang pagmamahal. Mga kapatid, yun po ang napakasarap sa Panginoon. Samantalang tayo ay iniisip nating tumakas, ay sasalubungin tayo ng ating Panginoong Diyos. At lalapit siya sa atin. At ang tanong, anong ginagawa mo? Mga kapatid, may mga pagkakataon na tayo, ang akala natin ay nakatakas na tayo. Pero may mga tanong at ang tanong ng Panginoon Diyos, ano ang ginagawa mo dito? So, at tinugon ng Diyos ang mga mapanakit at takot ni Elijah sa pamamagitan ng pangako. So, ang Diyos natin ay may mga pangako sa atin na kapag bibigay ito ng iba yung kagalakan para patuloy natin gawin sa paglapit sa atin bilang isang Kristo. Higit pa ang ginawa ng Diyos. Kapag ikaw ay pagod na at tinutokso na tumakas, mga kapatid, hayaan natin ang presensya ng Diyos. Hayaan nating akayin tayo ng ating Panginoon Diyos pabalik sa kanyang presensya upang madama po natin na tayo ay komportable at hindi na natin iisipin pang tumakas o sasabihin natin na ito minsan ay ayaw ko na. Kaya minsan, pagod lang po ito. Isipin natin ang presensya ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos na kailanman ay hindi nakakapagod sa kanyang mga kamay. Binigyan tayo ng pag-asa at sa devotion po natin na ito, mga kapatid, binigyan tayo ng aral kung paano tayo manatili sa kanyang kanlungan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal Espiritu Santo. Amen. At Amen.